Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,757 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung tanong na kung naghahanda na nga ba si Vice President Sara Duterte na sa pagkapangulo no sa 2028 magiging pangulo kaya. Okay? Kasi kahapon po no kung hindi niyo po nasubaybayan ang ating programa ay nag-resign na po no si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC no. So officially wala na po siya sa gabinete kaya malayang-malaya na po siya na makakapagsalita laban sa gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, ang sabi niya, nag-resign daw po siya, hindi dahil sa kahinaan, dahil siya ay may tunay na malasakit sa mga guro at mga estudyante ng Pilipinas. No? Siya lang po, no? Ang dami-dami pong secretaries na dumaan sa Department of Education, DEX or CHED, no? Ito lang po ang nagsabi na dapat mamahinga ang mga guro ng isang buwan na may bayad sila para ma-enjoy naman po nila ang kanilang mga pamilya, makapag-travel, and at the same time ay sila po ay fresh na fresh sa darating na pasukan no sa July 2024 to 2025 no kaya lang ganito nga po nangyari, nag-resign na po siya no. Ang sabi po ng iba ay ito ay isang paghahanda na sa 2025 at saka sa 2028. Lagi naman po natin sinasabi sa ating programa na si Vice President Sara Duterte ay talagang tatakbo yan. Wala po siyang choice kundi hindi tumakbo. Okay? Dahil nga po si Leni Robredo tumakbo naman, di ba? Jojo Binay tumakbo naman, no? Tapos ang hindi lang po tumakbo na Vice President ay si Noli De Castro. Siguro dahil hindi niya kaya o talaga wala siyang budget. Kumbaga, no? Sino pa ang Vice President na tumakbo? No, si Erap, no? Nung Vice President siya, tumakbo siyang presidente. GMA, no? Naging pangulo naman, naging Vice President siya, no? Sino pa ba? Doy Laurel tumakbo bilang presidente, no? Sino ba Vice President ni Ramos, no? Okay? Si Erap, no? Si Erap ang naging Vice President ni Ramos, tumakbo naman siya, no? Ibig pong sabihin noon, no, lahat ng vice presidente nandun na siya Nandun na siya sa gate. Talagang tatakbo yan. Ngayon, ito ay bad news sa administrasyon dahil 4 na taon, okay? 4 na taon na binigyan niyo ng tsansa na mag-ikot, no, si Vice President Sara Duterte. Iikutin na niya ang bansa upang ipaliwanag ang kanyang plataforma, ang kanyang programa sa gobyerno. Okay? Pag siya ay naging pangulo, no? Uumpisahan niya yan sa Maynila, Davao, no? Ilocos Norte, okay? Pampanga, Tarlac, no? Pangasinan, okay? Kung saan may naging pangulo, naging vice presidente, lahat ng bayan ng mga senador ay iikutin niya, lahat ng naging bayan ng mga naging Senate President ay iikutin niya, no? Nandiyan ang Las Piñas, di ba? Taguig, etc. Lahat 'yan iikutin niya, no? So lahat ng bawat sulok ng bansa ay maiikot niya yan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, may explain niya ngayon ang kanyang mga plataforma de gobyerno. Nako, sino ang talo ngayon? Imbes na nagiging busy siya sa Department of Education, ayusin na niya yan sa NTF-ELCAC, ngayon ay binigyan niyo siya ng tsansa, no? Tsansa upang ma-explain sa mga tao ang kanyang mga plataforma de gobyerno. Okay? Yun po yun po talaga, no? Anyhow, totoo naman po 'yon. May mga nagsasabi na ano siya, no, na political move. Talaga naman political move ito, no? You are so naive
kung sasabihin mo hindi ito political move. Itong mga nangaapi kay Vice President Sara Duterte, later on, no, pag ito ay nanalo sa gobyerno at naging Pangulo ng Pilipinas, tandaan nyo ito, kayo ay luluhod kay Vice President Sara Duterte. The same thing na ginawa nyo sa kanyang amain, no? Nung naging Pangulo siya ng Pilipinas, halos magsiluhod kayo upang maging Pangulo ng bansa. Upang magkaroon ng appointment sa kanya, no? Talagang ito ay isang maneuver din, political maneuver, no? Between the Duterte and the Marcos, no? Tandaan po natin, ang mga Marcos ay talagang halos lumuhod at nakiusap, no, kay Vice President Sara Duterte. Saksi po tayo diyan, no? Nakita po natin yung mga yan na sumali sa eleksyon ng 2022 at maging pangalawang pangulo ni Presidente Marcos. Kasi po kung hindi po nagkaganon at ito ay naging Pangulo ng Pilipinas, no? Ibang istorya po ngayon. Kung tumakbo po siya bilang Pangulo ng Pilipinas, ibang istorya yan kung nanalo siya over Presidente Marcos. Yun po ang katotohanan doon, no? Talagang di ba? Talagang ano naman po yan. Yung sa pag-BPTU ni pangalawang Pangulo Sara Duterte dito ay talaga nakikita natin hindi po ang kahinaan kundi kalakasan ng loob. Dahil nga po kung wala kang lakas ng loob, no? Hindi ka magre-resign no? Hindi ka pupunta sa Malacanang, i-hand over mo ang resignation mo, no? Usually email na lang 'yan, 'di ba? Or sinisend mo lang sa emissary mo, something like that. Pero dito nakita natin kay Vice President Sara Duterte ang kanyang tapang at malasakit sa ating mga kababayan. Ngayon, makikita na natin, magfo-formulate na yan ng mga programs, no, para sa mga guro, para sa mga profesor, para sa mga estudyante, para sa ating mga kababayan, at makikita na natin ang mga infrastructures, ang tunay na build at hindi lang tinutuloy, no? Ayan. At saka yung mga libreng sakay, no? Talagang very well known ang mga Duterte sa mga libreng sakay. No? Posible pala ang mga libreng sakay diyan sa carousel, diyan sa MRT, diyan sa LRT, no? Nakita po natin 'yan, yung mga even though billion ang ginastos ng gobyerno, pero nakita natin ang malasakit ng gobyerno na ay pwede pala 'yon, posible pala 'yon. Bakit hindi ito nagawa nung mga nakaraang panahon? Ano sila, no? Ang mga Duterte, kahit matatanda na yung mga yan, innovation yan, innovators, may mga creativity, no? Na-apply nila yan sa mga programa ng gobyerno. Biruin mo yon, sila lang ang nagpatupad na 10 years na passport, no? Yung lisensya, no? 10 years din. No? Tayo ay saksi diyan dahil ang lisensya natin 10 years na rin, ang passport natin 10 years na rin. 'Di ba? Pasalamat tayo sa gobyerno ng mga Duterte, no? So konting panahon na lang ang hihintayin natin at babalik na ang mga Duterte. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.